Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ating matutunghayan ang isang ginintuang kwento ng isang OFW dito sa Hong Kong na ating pong itatago sa pangalang Christina. Si OFW Christina ay dumating sa Hong Kong noong taong 2017. At ang kanyang amo ay nakatira sa isang village na nakabase sa New Territory. Si Christina ay lumaki sa Baguio City, ngunit siya ay tubong Pangasinan. Siya po ay nakapag-aral sa isang prestigyosong university. Ito ay ang St. Louis University of Baguio. Ngunit hindi niya natapos ang kurso na kanyang ninais sa kadahilan ng nag-asawa ito ng maaga at nabiyayaan siya ng isang anak na babae. Ngunit sa kasamaang palad, ang ama ng kanyang anak ay namatay sa murang edad. Muling nag-asawa si Christina at sa pangalawang pagkakataon, ang lalaking ito ang siyang nakapaghatid sa kanya sa altar ng dambana. Dahil sa bagong kasal, bagong pagsasama, nagpakitang gilas ang kanyang asawa. Ngunit dumating ang pagkakataon na nagbago siya. Bakit nga ba? Ang kanyang asawa ay bukod sa babaero, bugbugero pa. At lagi siyang sinasaktan sa mga mumunting pagkakamali niya. Physically, emotionally, and mentally, ang pananakit kay Christina. Ang hindi niya maintindihan kung bakit kung kailan nagdadalang tao siya, lalong nagkagalit ang kanyang asawa. Sinisipa, binubugbog, sinasampal, at kung ano-ano pa, hanggang sa tuluyan ng malaglag ang kanyang dinadalang bata. Sa pangatlong pagkakataon, muli nagdalang tao si Christina. Grabe yung galit ng kanyang asawa. Pinagtatadyakan siya, sinasampal siya. Kung ayaw mong patayin kita, ilaglag mo ang bata sa iyong sinapupunan. Sumpa ng kanyang asawa. Hindi man sinasadya ni Christina na ilaglag ang sarili niyang anak. Ngunit dahilan na rin sa sobrang takot niya sa kanyang asawa kung kaya't kakailanganin niya itong gawin. Sa huling pagkakataon, inilaglag niya ang bata sa kanyang sinapupunan. At nung makita niya yung paglabas ng bata sa kanyang sinapupunan, ay buo na ito at ganap ng isang tao. Nanginig ang kanyang buong katawan. Gusto niyang umiyak, pumalahaw, sapagkat kitang-kita niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Nangatal siya sa takot. Nanginig siya sa takot. At sobra yung dalahin ng kanyang konsensya. Umiyak siya ng umiyak hanggang hindi niya na ito kaya. At nasabi niya sa kanyang sarili, tama na. Sa totoo nga lang, dahil na rin sa kaguluhan niya sa kanyang asawa, pati yung kaisa-isa niyang anak sa una niyang pag-ibig ay muntik na siyang mapatay. Buti na lang ay kinuha ng kanyang nanay at doon siya lumaki hanggang sa ganap na maging guro. Dahil na rin sa mga naranasan niyang bayolente sa kanyang asawa, kung kaya't nagdesisyon na rin siyang hiwalayan ito
ng tuluyan. At siya ay nakapag-isip na mag-abroad sa Hong Kong. Sa pagdating niya dito sa Hong Kong, ay okay na rin sana siya. Lalo't malayo na siya sa kanyang malupit na naging asawa. Ngunit nadestino siya sa isang bulubunduking lugar at isang village na halos sila-sila lamang. Tumira siya sa isang masukal na lugar pero isang villa. Hiwalay siya sa bahay ng kanyang amo na sadyang pinagpatayo pa siya ng pinagdugtong-dugtong na ilang 40 feet long container. Sa laki ng area na kanyang ginagalawan, na nag-iisa rin naman siya, ay ramdam niya ang kakaibang kapanglawan. Naisa na niya ng at least minsan sa isang linggo na makalaya siya. Ngunit pati pag-holiday ay naging maramot ang pagkakataon sa kanya. Binabayaran ang bawat day off na hindi niya paglabas. Dati naman ay nakakalabas siya noong nagsasama pa ang mag-asawa. Ngunit sa di malamang dahilan, ang kanyang among lalaki ay mas piniling manirahan sa China, kasama ang batang-bata at magandang alalay na kapag mapaglaro ang iyong isip, mukha namang naglalaro ang kanyang amo sa maapoy na relasyon. Bakit nga ba? Saan ka ba naman makakita ng mag-amo na madalas magtulungan, holding hands, pag nakatalikod si Madam? Isang rules sa pamamahay ng kanyang amo ay bawal magtanong, lalo na sa kanilang pribadong buhay. Kung kaya't nagpatuloy ang kanyang buhay sa piling ng kanyang amo na dumaranas na rin ng depression. At maging ang mga ahas na nakapaligid sa kakahuyan at minsang umaakyat sa kanilang bubungan ay nakadagdag takot sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang amo ay nagkasya na lamang sa panonood sa kanyang laptop at kung ano-ano pa na ginagawa sa computer. Halos hindi na nalamuha ang kanyang amo sa ibang tao at maging ang mga sariling anak ay hindi rin masyadong nagdadalaw sa kanilang ina. Sa ganun lang umiikot ang araw-araw na buhay ni Christina at 6 na taon na ring di nakakauwi sa Pilipinas dahil bawat kontrata niya ay pinapalabas lang ng amo sa Macau upang matatakan ng complete journey. Hanggang isang araw, ang tingin niya sa mga ahas na kumakapit sa bubungan ay parang naging dragon na. At sa kanyang imahinasyon ay nagliliparan na. Di rin na siya nakakatulog. At hanggang isang araw, nakakarinig na siya ng maraming boses. At ang mga boses ay inuutusan na siyang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit sa panonood niya sa Facebook, nadaanan niya ang mga videos ni Iron Rock, boses ng mga OFW sa Hong Kong, na nagsasalaysay ng kanyang mga dinadalaw sa ospital at maging ang mga distressed OFWs ay kanyang dinadalaw at kinakaunsil. Kung kaya't naglakas loob siya na magmensahe sa kanyang telepono na nakadisplay sa kanyang page. Hello po ma'am, ako po si Christina. Gusto ko pong kausapin niyo ako at payuhan dahil nakakarinig po ako ng mga boses at inuutusan akong kitilin ang sarili kong buhay.
Agad tumawag si Ayon Rock Jermis. Oh, hi, hello, Ma'am Christina. This is Ayon Rock speaking. Kumusta na po kayo? Saad ng isang mabait na tinig. Ay, hello po, Idol. Salamat po at pinansin niyo po ang aking mensahe. Nagtagal ng halos 1 oras ang pag-uusap ni Ayon Rock at Christina. At bago magtapos ang counseling, ay ipinanalangin ni Ayon Rock si Christina na siyang nagpagaan ng gusto sa kanyang kalooban. Nireport na rin ni Ayon Rock sa DM office for follow-up na lalo siyang naliwanagan dahil nakakapagsimba na rin si Christina kung kaya't lalo siyang tumibay. At isang araw ay pilit niyang dinalaw ang kanyang kaibigan na si Ayon Rock, lalo't nabalitaan niya itong naoperahan. Hello, Christina! Nice to see you here! Idol, nice to meet you in person po! At nagyakap ng mahigpit ang bagong magkaibigan na may luha sa katuwaan. Idol, dinalhan kita ng mga prutas para lalo kang lumakas. Ani Christina. Naku, ikaw naman nag-abala ka pa. Sapat nang makita kita. At ang pagdalaw mo ay dagdag na kalakasan ko. At muling nagkwentuhan ang dalawa. Kumusta ka na, Christina? Ano na ang nararamdaman mo? At nagkwento ulit si Christina. Lahat-lahat. Lahat ay inamin sa kanyang bagong kaibigan na si Ayon Rock. Si Ayon Rock naman ay pinayuhan siya na mas maganda kung magpatikin sa eksperto. At higit sa lahat, ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon. Oo nga, Idol. Meron na akong isang napansin sa aking sarili na parang pilim-pili talaga yung pinagkakatiwalaan ko, Idol. Dadalawa lang naman talaga yung kaibigan ko. Ay yung isa kasi, inutangan pa ako. At alam mo na, hindi na binayaran. Naku, ganyan talaga yung mga ibang tao. Minsan gagamitin ka. Pero alam mo, okay lang naman kung 2-3 lang yung pinagkakatiwalaan mo. At least, pinagkakatiwalaan mo ang Diyos. At ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaligtasan, at ang lahat-lahat ay ipinagkatiwala mo na sa Panginoon. Yun ang the best. Payo ni Ayon Rock kay Christina. Sa ngayon ay patuloy natin kinukumusta si Christina, ang atin pong bagong kaibigan, at lagi po nating ipinapanalangin na tumibay palalo ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Minsan, bumabalik-balik ang alaala ng kasalanan, alaala ng nakaraan. Ngunit kapag tayo po ay laging mananalangin sa Panginoon at ipagkakatiwala natin ang lahat, ang Diyos ang bahala pong maghilom sa bawat sugat na gawa ng nakaraan. Marami pong salamat sa pakikinig sa ginintuang kwento ng talambuhay ni OFW Christina dito sa Hong Kong. God bless.